nabanggit niya itong si Andy Lim at si Alejandro Piquet. Dahil dyan sa mga yan, talagang madidiliman po kayo, mga kababayan, doon sa kanilang mga paliwanag. 'Di ba? Talagang para silang nakapikit itong mga DDS na to, hindi lang po basta pangkaraniwang tao ha. Dahil tingnan nyo ha, si Atty. Levy Baligod, mga kababayan, ayan, abogado na yan. Sabi niya, abonado pa pala ang OBP. Dapat i-refund ang 150k kasi sobra daw. Oh, kabobo. Abonado pa daw ang OBP, mga kababayan. Kundi ba naman sintu-sintu yun? 'Di ba? Unang-una, sabi ko nga po dito, babasahin muna natin bago tayo magbigay ng reaksyon. Sabi ni Atty. Baligod, nagbigay ng reaksyon si Atty. Levy Baligod matapos ang naging testimonya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay na paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President or OBP. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Baligod, abonado pa pala ang OBP. Hindi naman pala ng bulsa ng pera ng bayan. Dapat ang audit recommendation ay refund ng 150 to OBP. Sobra daw kasi. Kaya lang, mga kababayan, na-audit nyo, 'di ba? Nalista nyo, pero nasaan ang resibo? Kailan ka nakakita, mga kababayan, kahit sa pangkaraniwang kumpanya, 'di ba? Pag may kinastosan ka at gusto mong kailangan may proper liquidation, 'di ba? Kailangan nandun yung mga resibo. Otherwise, mga kababayan, ginastos mo 'yan. Otherwise, isipin sa iyo ng tao, binulsa mo 'yan. 'Di ba? Kung walang resibo, how will you able to justify your expenditure? 'Di ba? Walang resibo, hula-hula lang. Kita mo, mga ka-GP Natics, doon sa mga date, nagtataka tayo hanggang not sure sa date, mga kababayan. Kaya lang, ang na-notice ko doon, gumastos na sila sa confidential funds daw di umano. Tapos kukunin nila yung pera. Kaya daw nagastos ng within 11 days or mas maaga pa, mga ka-GP Natics, kasi ibinayad lang daw nila ito. Ito daw yung kumbaga, gumastos na sila ng una, kaya yung kanilang natanggap, ipinanapal lang nila doon sa kanilang unang nagastos. Kumbaga, mga kababayan, nagastosan na namin yan nakapagbigay na kami. Kaya yung hiniling namin dyan, na confidential funds, kaya ang bilis na wala, kasi ginamit kumbaga pinambayad lang namin doon sa inabunuhan namin. Pero magugulat ka, mga kababayan, dahil sabi sa joint circular, kailangan muna, 'di ba? Kailangan mayroon kang paggagastusan. Ilalagay mo doon yung paggagastusan mo. Hindi pwedeng gumastos ka na, mga kababayan, tapos wala pa yung pondo. Dapat mauna yung pondo, tapos nakalagay doon yung paggagastusan. Ganun po ang paggamit ng confidential funds. Hindi pwedeng, gastusan na natin to, kahit wala pa yung pondo. Walang ganun. Kita mo yung kanilang mga resibo. Pinipilit nilang habulin yung kanilang mga resibo. Resibong peke. Wala na nga yung talagang official receipt, mga kababayan. Dahil etong mga ito, napansin ko kanina, sabi doon, dapat ito gagastusin mo lang hanggang November or December. Pero, ginamit nila January, February na. 'Di ba? Nakapag-file sila ng ganito mga dokumento, hindi resibo dokumento. Ito kasi yung nila gusto nilang patunayan ganito namin ginastos. Nag-file November, mga kababayan. Pero yung kanilang gagawin, ginawa, kumbaga nagbigay ka na ng papel. Ito yung namin, dito namin ginastos. Dito namin pinambili ng ganito. November yon. Pero magugulat ka, mga kababayan, yung action, ano pa?
January pa, the following year. So, sino maniniwala dun? 'Di ba? Nagbigay ka na ng papel, tapos gagawin mo pa lang pala ng January or February. Pero sabi mo dun, 'di ba, 100% mga kababayan, na-accomplish mo na. Ibig sabihin, 100% na-accomplish, finish na. It's already been done. 'Di ba? Or done already. Mga kababayan. Pero bakit the following year mo pa gagastusin? Ganon ka, Bopols. Lalong-lalo na to, abogado, discrepancies. Mali na nga kung paano ginamit eh. Ang hinahanap pa niya, sobra daw ng 150K ang OBP. Sumobra yon ng 150,000 kasi hindi na nila alam kung paano nila re-resolbahan kung saan nila ginastos yung pera na yon. Kaya kung ano-anong resibo, kung ano-anong mga dokumento na wala namang resibo, 'di ba? Ano na lang eh, kumbaga, sige, bahala na si Batman. Yeah, palusot. Naghahabol. Oh. Kaya ngayon mga kababayan, 'di ba? Sinasabi nila lagi daw may unmodified opinion. Wala daw bad record. Wala daw si Sara. Putik na 'yan. Unmodified opinion. Malinis, cleared sa COA. May malinis bang pinagbabalik ka ng pera? Katarantaduhan. Ay ko. Oh. Siyempre, abogago. Kaya marami ang nauuto, mga kababayan. Pero inyo, ito pa si MJ Cambao, nirepost ni Mags Pagan Aman. Oh. So, dapat magalit na 40 million of Conbi funds ginamit for food and medical aid pero okay to waste. 25 million to 70 million per day to impeach her. Mga kababayan, teka lang. 'Di ba? 40 million. Again, go back to doon tayo sa basic. Ano ba ang Joint Circular 2015-1 or -01? 'Di ba? Ang sabi doon, mga kababayan, hindi ito pwedeng pambili ng pagkain, medical equipment, 'di ba? Mga kababayan, tungkol lang 'yan doon sa mga operation na may kinalaman doon sa insurgency, doon po sa terorista, 'di ba? Yung mga 'yon, alam natin. Kasi itong mga food na to, doon na yan sa mga kababayan, meron na yung separate agency na umahawak dyan eh. 'Di ba? Medical equipment, DOH. Oh. Di ba redundant na yon, tapos biglang sasabihin, okay lang to waste 25 million to 70 million doon sa para ma-impeach si BP Sara Duterte. Oy, ugok. Aray ko. Kaya tayo willing gumastos ng 25 to 70 million because it is, mga kababayan, the public demand of the Filipino people. Tingnan natin kung may katotohanan ba, kung ginagago ba tayo ni BP Sara or hindi. Paano? Ayaw nyo matuloy. Ayaw nyo mawala si BP Sara Duterte. Malamang nakikinabang kayong mga huhang kayo. 'Di ba? O, sino pa yung mga dito? Biruin nyo, ang dami nilang mga tanga-tanga Parang mga kababayan, mga dalawa naman ang mga mata, pero parang ang dilim-dilim ng kanilang mga paningin kasi nakapikit. 'Di ba? Salapi lang ang kanilang nakikita. Hindi natin pinag-uusapan dito kung magkano yung presyo. Ang pinag-uusapan natin dito, kaya nga nilagyan ng safeguard, kaya nilagyan ng joint circular for you to follow. 'Di ba? Doon sa may mga CF. Hindi yan nilagay dyan para display. Hindi yan nilagay dyan, mga kababayan, na para tingnan mo lang. 'Di ba? Kasi kung kayo ay walang exception, kung walang kung pwede mong gastusan kahit saan yung confidential funds na yan, hindi na kayo bibigyan ng joint circular.
Hindi nabibigyan ng safeguard yan. Diba? Kaya nilagay yan dyan, may very own purpose. Mukhang mukhang, sabi ko, nasanay si VP Sara Duterte. Diba? Kasi sabi niya noon, nung siya po ay in-interview, saan mo kinuha yung pamamalakad on how to use the confidential funds? Sabi niya pa nga, wala dati ko naman ginagawa yan nung mayor pa ako 'di ba? Ganyan talaga ginagastos ko yung confidential funds, planting of trees, 'di ba? Tawag dito, libreng sakay program. Meron pa yung sa pagkain ata yung lugaw, mga kababayan. Natatawa ako dun sa mga ni Sara Duterte. Biruin mo, mga kababayan. Tapos, ngayon, hahanapon mo ng resibo sa napunta yung mga yon. Baka magulat pa tayo kung mababalikan nung siya ay mayor sa napunta yung mga yon. Baka pag yung planting of trees, baka wala naman sila mga nabiling mga seed, 'di ba? Na mga fertilizer o kung ano-ano pa. Dahil baka wala ring resibo. Tapos yung naalala ko pa yung libreng sakay program, mga kababayan. May nagrereklamo sa kanya. Hindi ko alam kung DOTR ba yun. Basta may nagrereklamo sa kanya na doon sa libreng sakay, di ba, meron silang pondo. Pero mga kababayan, ang nag-abono daw ay yung may-ari ng mga buses. Hindi raw sila nabayaran. Yung kanilang mga panggastos dun sa driver, pambayad sa driver, pambayad dun sa tawag dito sa mga gasolina, hanggang ngayon. Anak ng tinapa. So malinaw doon, lumalabas. Hindi ko lang makita kasi yung video na yun, pero umaangal. Umaangal sila na simula nung iniwan kami, may utang na ganitong halaga, milyones din. Milyones din. Biruin mo yun, tinakbuhan. Samantalang ang laki ng confi funds, mga ka-GP Natics. Tapos yung mga bus na ginamit, hindi binayaran mga driver, hindi binayaran yung mga gasolina na ginamit. Sila lang ang ginamit. Di ba, Ma'am Gemma Agogo? Ma'am Alin Arsenes, hindi po. Hindi pa nahuli si Bato. Ang mga DDS gusto nila si Sara Duterte, baka palamon sila ni Sara Lustay. Kasi kahit alam nila maraming nakaw at ebidensya si Sara pa rin tama. Mga yan, mga sarado ng utak. Diba? Mga sarado ng utak.